Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong walang anumang kapangyarihan sa mundong ito ang makakapigil na maihayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 8 kabanata. Pinag-uusig ni Saul ang simbahan. Sa mismong araw na iyon, ang simbahan sa Jerusalem ay nagsimulang dumanas ng malupit na pag-uusig. Ang lahat ng mga mananampalataya maliban sa mga apostol ay nakakalat sa mga lalawigan ng Judea at Samaria. Inilibing ng ilang debotong lalaki si Esteban na nagluluksa para sa kanya ng malakas na pag-iyak. Ngunit sinikap ni Saul na sirain ang simbahan. Inisa-isang pasukin ng bawat bahay, kinaladkad niya ang mga mananampalataya, mga lalaki at mga babae, at sila'y ibinilanggo. Ang ebanghelyo ay ipinangaral sa Samaria. Ang mga mananampalataya na nakakalat ay nagtungo sa lahat ng dako na ipinangangaral ang mensahe. Pumunta si Felipe sa pangunahing lungsod sa Samaria at ipinangaral ang Mesiyas sa mga tao doon. Ang mga pulutong ng tao ay nagbigay pansin ng mabuti sa sinabi ni Felipe habang sila ay nakikinig sa kanya at nakita ang mga himala na kanyang ginawa. Lumabas ang masasamang espiritu mula sa maraming tao na may malakas na sigaw, at maraming lumpo at pilay ang gumaling. Kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Isang lalaking nagngangalang Simon ang naninirahan doon, na sa loob ng ilang panahon ang mga Samaritano ay namangha sa kanyang mahika. Inangkin niya na siya ay isang kahanga-hanga at lahat ng tao sa lungsod, mula sa lahat ng uri ng lipunan, ay nagbigay pansin sa kanya. Siya ang kapangyarihan ng Diyos na kilala bilang ang dakilang kapangyarihan, sabi nila. Itinuon nila ang pansin sa kanya dahil sa napakatagal na panahon ay pinamangha niya ang mga ito sa kanyang mahika. Ngunit nang maniwala sila sa mensahe ni Felipe tungkol sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sila ay nabautismuhan, kapwa lalaki at babae. Si Simon din ay sumampalataya at pagkatapos na mabinyagan, nanatili siyang malapit kay Felipe at namangha siya nang makita niya ang mga ginawang dakilang kababalaghan at himala. Nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga taga-Samaria ang salita ng Diyos, kaya't ipinadala nila sina Pedro at Juan sa kanila. Pagdating nila, nanalangin sila para sa mga mananampalataya na matanggap nila ang banal na Espiritu. Sapagkat ang Espiritu Santo ay hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagkatapos ay ipinatong ni Pedro at ni Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang banal na Espiritu. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay ibinigay sa mga mananampalataya nang ipatong sa kanila ng mga apostol ang kanilang mga kamay. Kaya't nag-alok siya ng pera kina Pedro at Juan at sinabi, "Ibigay mo rin sa akin ang kapangyarihang ito
upang ang sinumang papatungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng banal na espiritu. Ngunit sinagot siya ni Pedro, "Naway mapunta ka at ang iyong pera sa impyerno, sa pag-iisip na mabibili mo ng pera ang regalo ng Diyos. Wala kang bahagi o bahagi sa aming gawain, dahil ang iyong puso ay hindi tama sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo kung gayon ang iyong masamang plano at manalangin sa Panginoon na patawarin Kanya sa pag-iisip ng ganitong bagay. Sapagkat nakikita ko na ikaw ay puno ng mapait na inggit at isang bilanggo ng kasalanan." Sinabi ni Simon kina Pedro at Juan, "Idalangin mo ako sa Panginoon upang hindi mangyari sa akin ang mga bagay na ito na iyong tinuran." Pagkatapos nilang magbigay ng kanilang patotoo at ipahayag ang mensahe ng Panginoon, sina Pedro at Juan ay bumalik sa Jerusalem. Sa kanilang paglalakbay, ipinangaral nila ang magandang balita sa maraming nayon ng Samaria. Si Felipe at ang opisyal ng Ethiopia. Isang anghel ng Panginoon ang nagsabi kay Felipe, "Maghanda ka at pumunta sa timog, sa daang mula sa Jerusalem patungong Gaza." Ang kalsadang ito ay hindi ginagamit sa kasalukuyan. Kaya't nanganda si Felipe at umalis. Ngayon ay pauwi na ang isang bating na taga-Ethiopia, na isang mahalagang opisyal na namamahala sa kabangyaman ng reyna ng Ethiopia. Siya ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos at pauwi sa kanyang karwahe. Habang nakasakay siya, binabasa niya ang aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe, "Pumunta ka sa karwahe na iyon at manatiling malapit dito." Humabol si Felipe at narinig niyang nagbabasa siya mula sa aklat ni Propeta Isaias. Tinanong niya siya, "Naiintindihan mo ba ang binabasa mo?" Sumagot ang opisyal, "Paano ko maiintindihan maliban kung may magpaliwanag sa akin?" At inanyayahan niya si Felipe na umakyat at umupo sa karwahe kasama niya. Ang sipi ng banal na kasulatan na kanyang binabasa ay ito. Siya ay tulad ng isang tupang dinala upang patayin, tulad ng isang kordero na hindi kumibo habang pinuputol ang kanyang balahibo. Hindi siya umimik. Siya ay hiniya at ang hustisya ay ipinagkait sa kanya. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat ang kanyang buhay sa lupa ay nagwakas na. Tinanong ng opisyal si Felipe, "Sabihin mo sa akin kung kanino sinasabi ito ng propeta, sa sarili niya o sa iba?" Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Felipe. Simula sa talatang ito ng kasulatan, sinabi niya sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Habang naglalakbay sila sa daan, nakarating sila sa isang lugar kung saan may tubig at sinabi ng opisyal, "Heto may tubig. Ano ang pumipigil sa akin na mabinyagan?" Inutusan ng opisyal na huminto ang karwahe at si Felipe at ang opisyal ay lumusong sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, kinuha palayo ng Espiritu ng Panginoon si Felipe. Hindi na siya muling nakita ng opisyal, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, puno ng kagalakan. Natagpuan ni Felipe ang kanyang sarili sa Azotus. Nagpatuloy siya sa Cesarea at sa daan ay ipinangaral niya ang mabuting balita sa bawat bayan.
Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Awit, mga kabanata 129 at 130. Israel, sabihin mo sa amin kung paano ka inusig ng iyong mga kaaway mula pa noong bata ka pa. Mula noong bata pa ako, malupit na akong inusig ng aking mga kaaway, ngunit hindi nila ako dinaig. Hiniwaan nila ng malalim na sugat ang aking likod at ginawa itong parang inararo. Ngunit pinalaya ako ng Panginoon ang matuwid mula sa pagkaalipin. Naway ang lahat ng napopoot sa Siyon ay matalo at itaboy. Naway silang lahat ay maging parang damo na tumutubo sa mga bubungan na natutuyo bago tumubo. Walang sino mang nagtitipon nito o nagdadala nito sa mga bigkis. Walang sino mang dumadaan ang magsasabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Pinagpapala ka namin sa pangalan ng Panginoon. Mula sa kaibuturan ng aking kawalan ng pag-asa, ako ay tumatawag sa iyo, Panginoon. Dinggin mo ang aking daing, o Panginoon. Pakinggan mo ang tawag ko para sa tulong. Kung ikaw ay nag-iingat ng talaan ng aming mga kasalanan, sino ang makakatakas na mahatulan? Ngunit pinatawad mo kami upang kami ay sumunod ng may paggalang sa iyo. Ako'y buong pananabik na naghihintay sa tulong ng Panginoon at sa kanyang salita ako'y nagtitiwala. Ako'y naghihintay sa Panginoon ng higit na sabik kaysa sa mga bantay na naghihintay sa bukang liwayway, kaysa sa mga bantay na naghihintay sa bukang liwayway. Israel, magtiwala ka sa Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago at laging handang magligtas. Ililigtas niya ang kanyang bayang Israel sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.